Magandang Sunday morning once again to all of us. Welcome to Jesus Christ Forevermore Christian Church, a full gospel, non-sectarian, Bible-based, and Christ-centered church. Ang ating church po ay non-sectarian. Ang ibig sabihin po, wala po tayong itinataas na anumang sekta sa ating po kalagitnaan sapagkat naniniwala po tayo that Jesus is the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through Him. So wala po tayong ibang itataas dito, kundi ang Panginoong Jesus, at wala po tayong ibang pag-uusapan dito, kung hindi ang salita ng Diyos. That's why we are Bible-based. Tayo po ay naniniwala sa salita ng Panginoon, ang Biblia, kaya tayo lahat po sa mga oras na ito ay ihanda po namin ang ating mga puso, ang ating isip, at sama-sama po tayo magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. So tayo po lahat tayo, makakatayo po para po tayo sama-sama kumawin sa Panginoon. Amen! Good morning po sa ating lahat! Excited sa ating Panginoon na isang pagpupuri sa ating Panginoon na siyang nagbigay sa atin ngayon ng pribilehiyo sa umaga na to. Amen po ba? Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah! Welcome po sa ating umaga, sa ating nakakabahay, maging sa mga nanonood. Sumabay po tayo lahat sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Kaya tayo lahat ay aawit sa Panginoon. At meron po akong verse na sa babasahin dito. Sabi nga po dito sa Jeremiah 17 verse 10, ang si Yahweh ang
Ang kalakasan namin, Panginoon. Ang mga kagalingan namin, Panginoon, Ikaw ang nagbigay sa amin. Karapat-dapat na ipaglingkod sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon. Pinapasakop namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming buong sambahayan, ang bawat sulok ng lugar na ito, Panginoon. Ikaw ang nakatayo, nakakatuhay sa aming lahat, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon hanggang sa darating. Diyos na nagmamahal sa aming Panginoon. Dahil nahanda kami, Panginoon. Handa ka na mabigyan ang lahat ng aming mga papurin. Lord, tanggapin mo ang lahat ng aming mga papuring kagsama sa pangalan ni Jesus at ang bayan ng Diyos magsabi na, Amen. Tayo po lahat ay umikot. Kamayan natin, i-welcome natin ang bawat isa. Hallelujah. Halina at magpuri sama-sama tayo na sasama sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
nagpapasalamat sapagkat ang mga taga-JCF Tigbawan ay nagkaroon po sila ng evangelism na gawain kahapon sa gym. Kaya tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat po ng provisyon, sa mga kapatid po natin na nagpunta doon. Kasama po si Pastora Benny na nandoon po ngayon, kabahagi ng misyon ng evangelism doon sa Tigbawan. Kaya nandun din si Pastora Pat na taga Bulacan. Kasama rin po siya doon at ang mga kapatid natin na nanggaling naman ng Davao. Kasama si Alvin at saka si Joy at si Mama at si Kuya Vincent at si Papa Greg. So nandoon din sila sa Tigbawan kahapon at nasaksihan natin po yung kabutihan ng Panginoon. No? Tayo po lahat ay ingatan ni Lord kasi si Pastora Becky at si Pastora Pat nagpas lang sila papunta ng Tigbawan. So thank you Lord talaga sa kabutihan ng Panginoon, sa kalakasan na binibigay niya para sa ating mga kapatid na nasa misyon ngayon. At ganun din po, nais ko pong magpasalamat sa Panginoon kasi kahapon, kasama ko yung mga pamangkin ko, yung dalawang pamangkin ko, kasi si Kisha, meron silang youth activity kahapon, so hindi siya nakasama. Summer po kasi, so yung mga bata, nasa taekwondo class sila. Kahapon, ako yung nakatoka na maghatid sa kanila sa klase, nakita ko yung mga tatay nang doon talaga naghihiyawan yung mga tatay kasi nag-i-sparring na yung mga bata. Tapos, ang kanilang graduation ceremony, yung mga malalaki, dalawang kahoy yung kailangan mabali nila. Yung mabali si Sipa, kailangan mabali yung kahoy. Dalawang bloke ng kahoy, kailangan mabali para mapalitan na yung kanilang mag-level up yung belt nila. So, pag nagawa nila yun, mag-next belt color na sila. So, sila Joshua at si Sandro, natutuwa po talaga ako sa Panginoon kasi si Sandro ang pinakamaliit sa klase niya. Siya yung pinakamaliit, pero dahil siya yung nasa harapan, sabi ko, paano nakukuha ni Sandro yung mga turo ni teacher? Kasi yung mga kasama niya, siya at si kuya niya, sila yung magka-level. Tapos malalaki na yung iba. So si Sandro yung pinakamaliit, pero kuha-kuha niya yung mga tinuturo ni teacher nila. So natutuwa ako sa kanya kasi marunong siyang maka-take ng instruction kahit sa kamusmusan niya. Alam niyo, dahil bata siya, talagang naglalaro talaga siya. Si coach, yung kanilang coach, kinapabayaan siya dahil nga bata. Pero pagdating na, tapos na yung break nila, mag-formation na sila, talagang talaga siya. Alam niya yung ginagawa niya. Sabi ko, galing naman. Sabi ko isang parent, talagang alam na nila yung mga galaw nila, no? Matagal na ba silang nag-training? Sabi ko, nag-start na sila nung first week pa ng April, kaya kabisang-kabisa na nila yung mga galaw nila. So ngayon, ang pinaghahandaan nila, yung paano nila mag-break yung wood. Kasi syempre mga bata, baka hindi kayanin ni Sandro, dahil si Sandro parang mahina pa. At saka si Joshua, yun ang inaaral nila ngayon. So nagpapasalamat ako sa Panginoon kahapon. Kasama ko sila, nagbanding-banding kami. At natutuwa ako kay Lord kasi sa kanilang pamusmusan, talagang marunong silang mag-appreciate. Marunong silang magpasalamat. Umuwi na kami, nagpadala sila sa akin ng voice message. Sabi nila, Mama Day, salamat po. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi sa mga binibigay niya ng mga panahon, yung mga kabataan na tinitrain niya sa ating pamamahala. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Lord, salamat po talaga ng marami sapagkat napakabuti ng Panginoon, napakabuti
salamat po sa Panginoon. So sa Diyos po ang lahat ng papuri. So sino pa po ang nais sa magpasalamat sa Panginoon? Si Mami Rose. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay ni Mami Rose. Magandang umaga po sa ating lahat. Pinupuri po natin ang Panginoon dahil ako magpapasalamat sa ating Panginoon dahil nagpusok kami ng ating anak na mahilig na daw doon sa Middle East dahil talagang normal na ang work nila pero nag-aabang pa rin sila na talagang to be safe talaga mapan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit paano Lord, dapat natin pagdasal ang pangkalahatan talaga Lord na maging kalmado na lahat. Kaya maraming salamat Panginoon. At salamat ako sa ating Panginoon sa aking health na kahit na nung Sunday pa talaga ay sumasakit na ang ulo ko kaya hindi ko makapag-minsan natutulog talaga ako na hindi ko alam na dapat pahinga talaga dahil mainit talaga. Saka yung sinasabi ni Janet na yung karate, yun yung mga karate kids talaga na nasa niyan Panginoon dahil nung high school ako ay nagkaroon din kami ng karate kaya kahit paano may nalalaman din kaya masaya talaga kasi ang diyan sa karate na yan ay may disiplina talaga. Disiplinado talaga ang bawat isa. Kaya gusto ko Panginoon na ang disiplina ay magsisimula hindi lang sa bahay kundi dito din sa church. Kaya lahat ng mga negosyo natin, di ba? Disiplina, igalang ang mga magtanda. Ganon din magtanda, igalang ang ating mga anak, kapatid, di ba? Kaya maraming salamat Panginoon sa kaligtasan at sa help namin lahat ng Lord. Kaya thank you Lord sa mga biyaya binigay mo. Thank you Lord, thank you. Salamat sa Panginoon. At sila Mami by next Sunday, sila rin ay may biyahe. Pupunta silang Vietnam. Kasama si Ate Hazel, tsaka si Ate Hannah. So ipag-pray natin sila kasi po may travel sila to Vietnam next week. So hindi natin sila makasama next week kasi nga nakain ang Sunday din. So pag-pray po natin sila sa kanila pong bakasyon. Kaya yan. Salamat sa Panginoon sa provision. Salamat kay Lord sa lahat ng biyaya na ipinaparanas niya talaga sa ating lahat. Kaya napakabait talaga ng Panginoon. No, sino po ang nais na kagayan? Palakpakan natin ang Lord sa buhay naman na ating maganda si Ate Mel. Yes, God, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos na buhay. Magandang umaga sa ating Panginoon. Bago lahat po, batiin ko muna yung happy 4th anniversary ng Tikbawan. No, first time po kung nakarating doon, talagang maganda po doon. Salamat sa mga mga attendee. Opo. Talagang active po talaga. Wala nga si Pastor Marta, naalala ko po. Yun nga, happy 4th anniversary, tuloy-tuloy lang po para sa maasimility. So, napapasalamat ako sa Panginoon dahil Fridays, nasa prayer fasting kami sa Skyline. Tapos, kahapon, practice naman po. Ngayon, talagang tinuloy-tuloy ko na po para sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa kalakasan na binigay ng Lord sa akin. Bagaman ko lang po ang business muna. Wait lang sila, no? Ang Diyos naman ay patuloy nagbibigay ko yan sa atin ng biyaya. Basta, unahin lang po siya, no? Kaya, bahala na ang mga kumay-kumay. Doon lang muna sila, no? Kaya, purihin ang Panginoon sa buhay ko rin. Isa din sa buhay, no? Pero masaya po ako, no? Kasi nandiyan naman ang Panginoon. Palagi sa atin. Lagi po, ang Panginoon lagi po talaga po sinasamahan, tinutulungan sa mga mabibigat, mga gagaan. Kaya, Lord, salamat talaga Panginoon. Buong puso kitang pinasalamatan, Panginoon. Purihin ka. Ang lahat na ito'y aking pinasalamatan sa ating buhay na Diyos magpakailanman. Amen. Salamat po Ate Mel. So, sino po ang nais na magpasalamat? Siguro wala na. Wala na po ba? Sa susunod
ang Diyos at mapalad ang bayan kanyang itinuhod. Kaya, sumigaw tayo! Magayon ka!
na mataas sa atas lahat. Salamat sa iyo, Panginoon. Karapat-dapat kang may tanggap ang iyong pangalan. Karapat-dapat kang tumanggap ang lahat sa mga buhay. Karapat-dapat kang pasalamatan. Dahil ikaw ang Diyos na laging hindi nagbabago. Maging ang mga salita mo, mananatili kang tapat sa lahat ng oras. Karapat-dapat kang papurihan.
manalangin. O maraming Diyos sa mga pangyarihan, maraming salamat muli sa umaga ito at muli kami pinagtipon-tipon upang ang hangarin po namin makapakinig na inyong salita. Dalangin po namin, O Lord, na ibaba niyo po ang iyong banal na Espiritu sa bawat isa, kayo po mangusap sa aming mga puso. Nang sa kayo po, ito po ay mag-isang puso namin at tumimo sa aming po mga isipan. Lord, ang bawat salita niyo po ay magsilbing kaganapan, O Lord. At ang wisdom na ibababa niyo po sa bawat isa ay magsilbing kalakasan at tanglaw po namin, O Lord. Lord, hindi kami karapat-dapat sa harapang ito. Ngunit, dahil po sa inyong salita, nagliwanag ang lahat ng aming mga buhay. O Lord, dalangin po namin, Ama, kayo po ang magsilbi namin ilawan sa umaga ito at dalangin po namin, Lord, yung nais niyo pong diwa, yung nais niyo pong mensahe na ipaabot niyo po sa bawat isa, O Lord. Maraming salamat po. Ito pong aming samang panalangin sa pangalan ni Jesus. At lahat ng umiibig sa Diyos ay magsabi na, Amen. Amen. So tayo po ay makikibukas sa ating pong mga Biblia. Amen. Sa Acts chapter 2 verse 38 to 41. Amen. Mga gawa, versikulo 2, kapitulo 10, 38 hanggang 41. Amen. Sa Acts chapter 2 verse 38 to 41 po tayo. Amen. Sabi po sa 38, Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." 39, "The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call." 40, with many other words, he warned them and he pleaded with them, "Save yourselves from this corrupt generation." 41, those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Amen? So yun po yung talata ng ating pong Panginoon Diyos. Ang mensahe niya sa Gawa o Acts chapter 2 verse 38 to 41. So ito po yung last Sunday natin kung saan po ang ating pong main topic ay about baptism. Amen? So baptism o yung pagbibinyag o pagbabautismo. So nag-start tayo, meron tayong topic na ito sa ating pong discipleship training kung saan nagkamit tayo ng introduction na po dito. Then pagdating ng April, first Sunday ng ating pong April Family Day, natunghayan natin yung mensahe po ng water baptism. So ano po ba yung binyag? Bautismo o bautism? Amen? Ay nagmula sa salitang Griego na pag-aralan po natin sa ating pong discipleship training na ito po ay nagagaling sa Greek word na baptizo na nangangahulugang ilubog o immersion. Ibig sabihin po yung ilalagay sa ilalim o ilulublob sa tubig. Amen? So ito po ang tinatawag natin baptism. So nagaling sa Griegong salita na immersion. Amen? Ang three main wisdom po na ating pong binasa sa Acts chapter 2 verse 38 to 41, sabi po, number 1, repent. Magsisi at tinikuran ang ating pong mga kasalanan. Yun po yung unang konsepto ng ating pong binasang salita ng Panginoon Diyos. At pangalawa, be baptized. Magpabautismo kayo. Amen? At ang pangatlo naman po, and receive the gift of the Holy Spirit. So ito po yung tatlong konsepto ng ating pong salita ng Panginoon Diyos ngayong umaga. Sabi nga po, be or repent, magsisi o talikuran ng ating pong mga kasalanan. Pangalawa, be baptized, magpabautismo kayo, and receive the Holy Spirit. Ipagkakalo po sa atin ang banal na Espiritu. Amen? So, water baptism, sabi nga po sa Google, water baptism, we publicly identify with what Jesus Christ did for us on the cross. It is not a means for salvation, but as an act of faith and obedience after believing the gospel and turning to God. So sabi nga po, publicly.
So marami po dapat mga witnesses, mga eyewitness. Ibig sabihin, kapag kayo napabaptize na sa ating Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, kailangan po marami po witnesses. Pwedeng family ninyo, magulang ninyo, mga kapatid ninyo, or pwedeng churchmates ninyo. Amen? Wala nagpapabaptize na kayo lang pastor at saka kayo ibabaptize. Hindi po. Bear witnesses. So dapat po by public. So dito po, kung yung ating po mga ginawa, so dapat po publicly natutunghayan ng ating pong congregation or ng family po ninyo. Amen? So publicly at the same time, identifying with what Jesus Christ did for us on the cross. Ito po yung pagsasakatuparan ng pagpako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? And sabi rin po, this is not means of salvation. Amen? Wala itong dahilan na kaya tayo nagpapabautismo, hindi daw po ito dahil para tayo maligtas. Dahil lahat tayo ng ipapang Diyos, ng ating Panginoong Diyos sa Yesu Cristo, sa krus, tayo'y ligtas na. Amen? So hindi po, sabi yung baby, kapag kapanganak, namatay, kailangan i-baptize daw po. Kaya naghihingal yung bata, yung matanda, hindi pa na-baptize, kailangan daw po pa-baptize para ma-save siya. Wala na po yun. Amen? Walang katuturan yung baptism na sinasabi natin na para lang maligtas. Kundi, it is actually the act of faith, yung pananampalataya natin ang magliligtas po sa atin. Amen? Kawawa naman yung mga tao wala po, hindi po sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kasi yun po yung basihan ng kaligtasan. Yung ating pong pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Diyos sa Yesu Cristo. Amen? Wala sa baptism. Sabi nga po, ito is an only act. Amen? And obedience after believing in the gospel of our God. Amen? Ngayon, bautismo sa tubig. Sabi po, bautismo sa tubig ay isang pampublikong pagdedeklara ng pananampalataya at pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos sa Jesus. Ito po ay utos. Ito ay sumisimbolo sa pakikipag-isa natin kay Kristo sa kanyang kamatayan sa krus, paglibing at muling pagkabuhay, pagtalikod sa lumang buhay, at pagsimula sa bagong nilalang. Amen? Isa sa statement of faith ng Jesus Christ Forevermore Christian Church ay ang water baptism. Amen? So bundle po siya. We believe, sabi po sa ating pong statement of faith, we believe in the two ordinances. Amen? First is Lord's Supper, o yung tinatawag natin pag-alala sa huling hapunan, na ginagawa natin every family day. Next Sunday, family day natin. Magkakaroon tayo every first Sunday ng pagkilala at pagtunghay sa Lord's Supper. Kasi kasama po yan sa ating pong statement of faith ng Jesus Christ Forevermore Christian Church. At pangalawa, we also believe in water baptism. So these are the two ordinances ng ating Panginoong Diyos sa Yesu Cristo para sa church o iglesia. Amen? So, matutunghayan natin ang tunay na iglesia ay may pagpapahalaga sa huling hapunan o Lord's Supper. Kaya nga, diba, every first Sunday, nag-distribute tayo ng tinapay at saka ng juice. Amen? Na grape juice bilang pagkilala na ang tinapay na yun ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Diyos na si Jesus, at yung juice, yung grape juice naman, ay sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Diyos sa Jesus. Ibig sabihin, kinikilala natin ang huling hapunan. At pangalawa, kinikilala rin po natin ang JCF, ang water baptism o yung pagpabautismo sa tubig. Amen? Sabi nga po, there are three kinds of baptism. Pwede po siyang sprinkling, pwede siyang pouring, and pwede din siyang immersion. Amen? Ang sprinkling, yung binisip-bisik lang. Amen? Diba yung kung meron mga ginagamit, ginaganon? Amen? So possible po yun. Yun po yung tinatawag natin sprinkling. Okay? Binigindisyonan po kayo. Either be water, yung water. Amen? Pangalawa naman yung pouring, yung sino nabaptize yung baby pa.
Amen? So, tawag po doon, hindi po siya baptism, dedication sa ating Panginoon Diyos. So, yun po yung hinubuhusan sa ulo. Amen? At pangatlo, yung immersion, yung pinaka-common sa ating po mga Kristiyano, yung immersion, yung paglulubog sa tubig. Kasi po yung baptism, sabi natin sa Greek word, baptizo, which means immersion. Kailangan po nilulubog ng buong buo. Amen? Mula sa pinaka-tip ng ating po mga buhok hanggang sa pinaka-kuko ng ating po mga daliri sa paa, kailangan po totally immersed po tayo. Okay? Ito po ay patunay ng pakikipag-isa natin sa ating Panginoon Diyos sa Jesus. Amen? So again, sino po yung nabaptize yung mga baby pa sila, yung bata pa po sila? Amen. Amen. Marami po. Dry kasi sa dati nating pananampalataya. Amen? Sa pananampalataya Kristiyano, kailangan po talaga dinidedicate yung baby o yung bata sa ating Panginoon Diyos. Kaya po yung point yung tawag na boring. Alam niyo po ba, sa amin po magkakapatid, wala pong iisa sa amin po na bautismo ng baby pa kami. Amen? Kasi ang inaabangan po kasi po, nagbulan kami sa isang Kristiyano mundo na kung saan po ang aming pong pananampalataya po, tayo po ay nakakilala na sa Diyos na matanda. Kaya naranasan ko lang po yung bautismo sa tubig. Noong matanda na po ko, naalala ko po yung, naalala ko ba yung birth ng inyo po, yung baptisa ninyo? July 29, 2007 sa JCF, sa Tanza, Cavite. May certificate po kasi yan eh. Amen? Yun po yung unang baptism. Okay, water baptism po namin. Pumunta kami sa Tanza, Cavite, July 29, 2007. Noong mabuo ang Jesus Christ Forevermore Christian Church noong June 2007. Amen? So tayo po ay nagkaroon ng baptism, water baptism, pumunta lahat po doon, lahat po na tumanggap sa ating Panginoon Diyos na si Jesus. Dagat po yun, isang beach, nilubog kami lahat sa tubig. Sa tubig alat o yung sa dagat. So yun po yung tinatawag natin water baptism, yung totally immersion. Amen? Sabi nga po, hindi lamang po visit, hindi lamang po ang pagbubuhos, kundi dapat po ilulubog sa tubig. Katulad ng ginawa sa ating Panginoon Diyos sa Yesu Cristo. Sa pamamagitan po ni John the Baptist, diba? Sabi nga po ni John the Baptist, hindi ako dapat na magbautismo sa iyo, Panginoong Diyos, kasi kayo po ang Diyos namin eh. Kayo nga po dapat ang nagbautismo sa amin. Pero sabi ng ating Panginoon Diyos na si Jesus, dahil sa kanyang pagpapakumbaba, dahil sa katawang tao niya yon, ang Diyos ay Espiritu, nagkatawang tao siya bilang tao dito sa mundo natin ito at nagpakumbaba. Kaya po siya binaptize ni John the Baptist. Amen? Bilang pagsunod, ito po ay bilang kahulugan ng tunay na buhay Kristiyano ng pagbabautismo. Amen? Sabi nga po sa John 3, verse 3 to 6, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old?" Sabi po ni Nicodemus asked, "Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born." Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit." Amen? Ang utos sa ating Panginoon Diyos sa Jesus, sabi nga po, tinanong siya ni Nicodemus, isang teacher of the law, o ng pinakamataas na punong sacerdote ng panahon na yun. Tinanong siya, paano ba tayo maging maborn again? Paano ba tayo muli ba? Ano ba yun? Babalik ulit tayo sa sinapupunan ng nanay natin? Amen? Hindi daw po sabi ni Jesus Christ, sabi po, "Very true I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born again, in water and in spirit." So, ibig sabihin means, kailangan po natin magpabautismo sa tubig. Kaya nga po, nung baby tayo, or nung nasa fetus pala, or nasa sinapupunan pa tayo ng mother natin, saan po lumalaway ba yung baby sa sinapupunan? Yes, meron tayong amniotic fluid. Diba? Yung panubigan ng nanay. Nasa sac ng yung ibig sabihin placenta ng nanay.
natin. Noong tayo isinilang na, di ba nabubroke yung tubig, yung placenta, lumalabas yung tubig, panipanganak tayo? Ibig sabihin, yun po yung ating pagbuborn again. Ibig sabihin, pinalabas tayo sa laman, sa pamamagitan natin Panginoon Diyos, ng magulang natin, amen, at tayo tao na. Nung tayo pinanganak na ng ating po mga magulang, ng nanay po natin. Amen? Pero yung sa pagkilala natin sa water baptism, wala pa po doon yung baptism through the Spirit. Amen? So pag ibig sabihin po, ang baptism through the Spirit ay through being baptized or be baptized. Ibig sabihin yung na-immerse na tayo sa tubig. Yung pagtanggap natin sa ating Diyos na tagapagligtas, doon na po ang namumulat tayo sa banal na Espiritu. Yun po ang tinatawag nating baptism through the Spirit or the Holy Spirit. Amen? Kaya nga po sabi natin, ang promise ng Panginoon Diyos, kung itutuloy natin John 3, verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but will have everlasting life. Ganun na lang po ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos sa Jesus Christ. Ang ating Panginoon Diyos, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus para sa lahat ng sumasampalataya hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin Panginoon Diyos. Napakabuti po ng kanyang promise sa bawat isa sa atin. Ang lahat ng sumasampalataya o lahat ng may believe o nag-believe sa ating Panginoon Diyos ay hindi na po mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nais niyo po bang makamit yung buhay na walang hanggan na yun? Magtiwala lang po tayo kay Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas. Palakpakan natin Panginoon Diyos. Amen? Kasi po may hinahangan tayo hindi po parusa, hindi po siya curse, kundi pagpapala kung saan matatamo natin po yung tunay na eternal life. Amen? Ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin po, sabi nga po sa verses, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Amen? Sa laman, para sa laman, at ang pagpanganak muli sa Espiritu ay sa pamamagitan din po ng Espiritu. Kaya tayo pinanganak sa laman by birth. Siyempre yung nanay, yung mga lalo na rin mga nanay, naranasan nila yan. Yung talagang humihilab ngayon siya, malapit ang lumabas yung bata. Yung ulo lumabas na. So, ibig sabihin kailangan lumabas yung baby by birth, ibig sabihin physical natin, na panganak tayo. Pero yung muling kapanganakan natin, yung tinatawag natin born again, yung experience natin na ilubog sa tubig, by baptism, yun na po yung pangalawang kapanganakan natin. Kung saan tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating mga buhay. Yun dahil meron na po tayong pananampalataya or faith. So napakabuti. So yung mga candidate for water baptism. So naunawain po dapat kung ano po yung konsepto ng water baptism. So ibig sabihin spirit by spirit. Ang banal na spirit. Kaya po si Jesus, nung siya po ay binaptize si John the Baptist, may parang iwanag o sinasabi natin parang kalapating bumaba sa kanya. Ibig sabihin po, ang banal na espiritu na nasa katawang tao ang Diyos natin, na si Jesus, bumaba ang banal na espiritu sa kanyang katauhan. So ibig sabihin, nagpabautismo siya kay John the Baptist sa pagbasbas ng ating Panginoon Diyos amang nasa langit, sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos sa Yesu Kristo at bumaba sa kalangitan ang banal na Espiritu. Ito na po yung katuparan ng Trinity na sinasabi po natin. Amen? Wala po sa Bible na word na Trinity. Pero nung binautismohan ang ating Panginoon Diyos sa Jesus, nakita na natin yung tatlong katauhan ng ating Panginoon Diyos sa Jesus. Ang Diyos Ama, ang nagbautismo sa Kanya sa pamamagitan ni John the Baptist, si Jesus Christ ang nagpabautismo, in-immerse sa tubig, at bumaba ang banal na Espiritu kay Jesus. Kaya nga po, siya po ay tatlong persona sa iisang body. Ibig sabihin po, tayo sa katawang tao, meron tayong katawan, meron tayong Espiritu, at meron tayong kaluluwa.
Ang ating Panginoon Diyos, bagamat siya Espiritu, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak na si Jesus, at ang banal na Espiritu, yung tinatawag ng Espiritu Santo ay iisa lamang po. Doon na po tayo namulat nung siya po ay binautismuhan. Kaya ang bawat isa sa atin, para tayo mabautismuhan sa Espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit, o yung tinatawag natin sa ibang translation kasi Holy Ghost, kailangan po ay lubog tayo sa tubig. Katulad ng paglubog ni John the Baptist kay Jesus Christ sa tubig. Amen? Bakit tayo nilulubog? Di ba sabi po natin, ang pagkilala natin sa ating Panginoon Diyos, sumisimulo ito sa kamatayan natin sa Espiritu. Dahil tayo makasalanan, nature natin, dahil sa ating pong mga ninuno, si Adan at si Eva. Sila po ay nakaranas ng galit ng Panginoon Diyos, kaya nga po pinali sila sa Garden of Eden dahil po sa kasalanan. Sila po, pero sa tingin nyo namatay ba sila? Hindi sila namatay. Di ba nanganak pa nga si Eva ng dalawa, si Abel at saka si Cain, siya si Seth. Tapos si Saling lahi, di ba hindi naman namatay si Adan at Eva. Pero namatay po sila dahil sa kasalanan ginawa ng tao, namatay sila sa Espiritu. Amen? Ang tao, buhay tayo, pero patay tayo dahil sa spirit natin patay. Dahil sa mga ginagawa natin kasalanan. So pag nakagawa na naman tayong kasalanan, pinapatay na naman natin ang espiritu po natin. Kumupit ako sa wallet ng nanay ang magulang ko, pinatay na naman natin spirit, patay, parang double kill. Amen? Pinapatay natin. So, laging hindi tayo nakapag-church, pinatay na naman natin yung ating pong spirit. Hindi tayo namamatay sa laman, namamatay tayo sa espiritu dahil sa kasalanan minana natin. Hanggang sa kasalukuyan, sa sanlibutan ito, nananay pa rin po ang espiritu ng death. Amen? Ng kasalanan. Kaya po, ang bawat isa sa atin, kaya po tayo nilubog dahil po namatay tayo kasama niya sa Kristo na ipinako sa krus, namatay po sa krus. Amen? Namatay ang ating Panginoon Diyos sa krus ng Kalbaryo para po sa ating kasalanan. So yung pagkamatay ni Jesus Christ, kaya po napunin po yung kortina ng templo, ibig sabihin po na ang muling pagbubukas ng banal na Espiritu ay mananahan sa bawat isa sa atin dahil po tayo ligtas na. Yun na po yung tinatawag natin salvation for all. Palakpakan natin pa yung Diyos. Amen? Kasi po, ang salvation yon ipinagkaloob na ng mamatay ang ating Panginoon Diyos sa krus. Wala tayong ginawa. Actually, yung mga tao pa nga umusig sa Kanya at papako sa krus eh. Pero, nang mamatay ang ating Panginoon Diyos sa krus, nahati yung telon, sabi nga po niya telon, yung sa templo naghahati. Amen? At lahat tayo ay free na magsamba at magpuri sa Kanya. Wala rin pag-aalay ng mga hayop. Wala na siguro pagpasok nyo dito sa Old Testament, bago yung pumasok sa church, kailangan nyo munang maghanap ng mga hayop, tapos kakatayin nyo yun. Yung dugo, ibabasbas nyo sa church. Wala na po ganun. Isang pag-aalay na po, tanging si Jesus Christ lang po. Ang ating pong huling alay para tayo po'y maligtas. Amen? So yun po yung ating pong promise sa Panginoon Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang lahat po ng sumasampalataya hindi na po mapapahamak, bagos po magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun po yung promise ng ating Panginoon Diyos. Ang tanong, bakit ako kailangan magpabautismo? Okay? Dahil po namatay tayo, dahil sa kasalanan namatay tayo sa Espiritu, sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 4, "For what I received I pass on to you, as of first importance that Christ died for our sins according to the Scriptures. For that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures." Isa pa po, Romans 6 verse 3 to 4. "Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death?
We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Sabi natin, unless we are born again. Nung tayo nilubog sa tubig, sabi natin, namatay tayo kasama ng ating Panginoon Diyos sa Jesus. Nang tayo bumangon na, syempre, huwag naman tayo tumagal sa tubig, baka mamaya malulog tayo. Sino marunong lumangoy? Wala marunong lumangoy. Amen? Okay. So, dapat na pag-baptize kayo sa mababaw na yung pang-kids hanggang dito na siguro. Hindi. Actually, kapag tayo po ay inulubog sa tubig sa immersion sa water baptism, nang tayo po umahon, kasama natin ang Panginoon Diyos sa Jesus na muling bumangon sa kamatayan. After 3 days, siya po ay sa kaluwalhatian ng Diyos. Nagniningning siya kasama ng banal na Espiritu na iniiwan sa bawat isa sa atin. So tayo po, katulad ni Jesus Christ na bumaba ang banal na Espiritu, nang tayo po umahon, bumaba na po ang banal na Espiritu sa ating mga puso, sa ating katawan. Kaya po ang katawan natin ay templo ng Diyos. Kailangan po natin maging dalisay, malinis po ang kalooban po natin. Amen? Dahil po yan po ay templo ng Diyos, kailangan po malinis ang ating po pag-isip, ang ating po mga puso, nang sa gayon po maging maayos po ang lahat. Amen? So tayo po sa Espiritu ay muling nabuhay kasama ng ating Panginoon Diyos. Hindi na po tayo nasadla sa kamatayan, bagkus po tayo po ay born again. So ang born again, ang marami kasi nagsasama, born again, religion yan, kulto yan, mga baliw ang mga nasa born again world. Amen? Amen? Hindi po. Ang born again po is ang relasyon natin, ang pagtanggap natin sa ating Panginoon Diyos. Hindi tayo babalik sa sinapupulo ng nanay natin, bagkus po, tayo po inilibing, nakasama si Jesus Christ sa paglubog at sa muling pag-ahon natin. Yung iba, pag umangon, naggaganon-ganon pa yung buhok, pinanong pa, diba? Diba? Parang talagang ibig ka talaga nagano siya. Ibig sabihin po, muli tayo nabuhay kasama ng ating Panginoon. Palakpakan natin po ang Diyos dahil sa ating muling magkapagabuhay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Hindi na po tayo patay sa Espiritu dahil tinanggap natin ang ating Panginoon Diyos bilang Diyos sa tagapagligtas. At yung pangako niya sa John 3:16, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, eternal life, everlasting life. Amen? Yun na po ang katuparan na tayo'y buhay na buhay. At nasalbahan na tayo at nakasave na tayo ng ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya po, yung papawater baptism po, kailangan po alam niyo po yung ating po mensahe po sa umaga ito. Amen? Bakit mahalaga ang bautismo? Una sabi natin, ito ay inutos sa Panginoon Diyos sa Jesus. Basahin po natin ang Mateo chapter 28 verse 19 to 20. Sabi po sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20. Mateo chapter 28 verse 19 to 20. Sabi po sa 19, Mateo 28:19. Verse 19. Sabi po sa 19. Kaya sige, lumakad kayo at gawin ninyong disciples ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ibaptize niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Holy Spirit. 20. Turuan niyo silang sundin ang lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan niyo, kasama niyo ko palagi hanggang sa katubusan ng panahon. So sabi po, humayo kayo. Amen? At mag-disciple tayo. Kaya nga po, ang ginagawa po ng church natin ay nagdidisipulo tayo ng mga bagong kabataan. Yung mga dahil sa bagong gawang church natin, may mga bagong sibol na kabataan na kailangan po muling turuan sa pamamagitan po ng katuruan ni Jesus. Amen? Kaya po tayo nagdi-discipleship training every 8:30 to 9 a.m. para po talaga maranasan natin yung katuruan ng ating Panginoon Diyos sa Jesus. Kaya ano yung topic natin kaninang umaga?
nakalimutan. Ganito lang po yun. Tithes and offerings. Amen? So, natutunan niyo naman po yung tithes and offerings. So, ibig sabihin, ito po yung katuruan ni Jesus Christ. Kaya po, nasa discipleship training, lesson number 12. Very good, Christian kids. Again, kasi naalala niyo kung anong lesson at saka anong topic po kanina umaga sa ating discipleship training. So napakahalaga po ng discipleship training po. Kasi dito po, hinuhubog tayo yung ating katauhan para maunawaan po natin ang pagiging tunay na Kristiyano. Amen? So, utos sa Panginoon Diyos. Sabi nga po, go and make disciples. Tayo po ay hahayo, magdidisipulo tayo. Kaya pag nasa school kayo, this coming June 8 papasukan? 15 iba, June 8, June 15 iba, sa public school yata June 8. Amen? Go and make disciples. I-disciple nyo yung classmates ninyo. Yung teacher ninyo, i-disciple nyo yung teachers ninyo, yung friends nyo. Kung kayo naman po ay sa social media, i-disciple nyo yung friends nyo. Kung millions ang subscriber ninyo, or millions ang nagla-like sa inyo, i-disciple nyo sila sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kasi go and make disciples. At kung kayo na sa bahay, i-disciple nyo yung mga magulang ninyo, yung mga kapatid ninyo, lolo't lola, tito, tita, at lahat po ng kapitbahay po natin. I-disciple natin po sila. Amen? Kaya po yun po yung utos ng ating Panginoon Diyos na si Jesus sa Mateo, chapter 28, verse 19 to 20. Go and make disciples. And, syempre, hindi matatapos doon, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So yun po, hindi po natatapos sa discipleship. Natatapos sa discipleship sa pagbabautismo, pagtanggap sa ating Panginoon Diyos sa Jesus. Sabi po sa Mark 16:16, Marcos chapter 16, verse 16, sabi po dito sa ating kasulatan, Mark 16:16, verse 16. Sabi po dito, maliligtas ang lahat ng maniniwala at magpapabaptize. Mapaparusahan naman ang mga hindi naniniwala. Amen? Dahil pa tayo naniniwala sa ating Panginoon Diyos sa Jesus. Amen? So magpapabaptize tayo kasi maliligtas po. At ang lahat ng hindi naniniwala sa ating Panginoon Diyos ay hindi po maliligtas. Kaya only through faith at ang pagsunod sa ating Panginoon Diyos sa Jesus ang magliligtas po sa bawat isa sa atin. Sabi natin sa ating pong discipleship training last Sunday, ang huling kapanahunan, hindi lahat ng tumatawag na Panginoon, Panginoon ay kilala ng Diyos. Pawang lahat ng po na nakikinig at sumusunod sa ating Panginoon Diyos sa Jesus ang siyang maliligtas. Amen? Sabi po natin, nasa ating pong discipleship training, kailangan po meron paggawa, meron din pong faith, at meron tayong work na gagawin. Sabi natin, bibigyan natin time, talent, and treasure po natin. Kung wala ng talent o kumanta o sumayaw, meron tayong oras, ibabahagi natin ang oras natin sa pagpapalaganap po ng salita ng Diyos. Amen? Kung iba naman, gusto nila magbigay ang treasure nila, magpakain. Amen? Treasure po yun. O kaya magbigay sa pagpapagawa ng church, o kaya sa mga gawain po ng simbahan, nagdodonate po sila. Yun po. Amen? Kailangan po may faith tayo at meron tayong time, talent, and treasure. Ito pinagkakalog sa Diyos. Amen? Pangalawa, bakit mahalaga ang bautismo? Ito ay pagsunod sa halimbawa ni Jesus. Sabi nga po sa Mateo chapter 3 verse 30 to 17. Matthew 13. Or Matthew 3, 30 to 17. Sabi po sa Mateo 3, 30 to 17. Verse 13. Sabi po sa 13. Amen. Dumating si Jesus galing sa Galilee
para magbabaptize kay John sa Jordan River. Pero sinubukan siyang pigilan ni John. Sabi niya, bakit po kayo lumapit sa akin? Dapat nga po, ako ang magpabaptize sa inyo. Pero sumagot si Jesus, hayaan muna natin mangyari ito sa ngayon kasi ito ang dapat gawin para masunod natin ang lahat ng gusto ng Diyos. So, pumayag si John. Nung nabaptize na si Jesus, umahon siya sa tubig, bumukas ang langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa na parang isang kalapati na dumapo sa kanya. At isang boses ang narinig galing sa langit, ito ang minamahal kong anak na nagpapasaya sa akin. Sabi po sa verse 19. Amen? Ito po, sabi nga po na ating pong binasa, verse 17 rather. Ang katuparan ng binaptize si Jesus Christ, sabi nga po may bumabang parang kalapati. Yun po yung banal na Espiritu at nagsabi ang Diyos, mayroong tinig na malakas na narinig. Ito ang aking anak. Amen? So napakabuti, di ba tayo na-baptize? Mas may malalinig tayo, ito ang aking anak. Binautis ba sa tubig at maganda po, may nakita tayong kalapati na bumababa. So napakaganda po, yun po yung experience na pagkakaroon po na tinatawag natin born again experience. Yung tayo mabaptize sa tubig na matay dahil sa kasalanan at muling nagbuhay kasama ni Jesus, muling umahon sa tubig at bumaba ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Siguraduhin niyo lamang na kalapati o banal na Espiritu ang bumaba sa inyo. Magtaka kayo kapag aahuin niyo, parang mga anghel na nakikita ko. Baka nalulod po kayo nun. So hindi po. Kailangan po parang banal na Espiritu ng Diyos. Hindi po anghel. Sabi po, hindi po anghel na makikita po ninyo. Baka nakikita niyo, parang nakita ko na yung lola ko na namatay dati. Iba po yun. So ang kailangan po natin ay ang banal na Espiritu ng Diyos at meron na po tayong tinig na maririnig. Tinig po yun ng Diyos. Kaya huwag po tayo matatakot kapag tayo po ay water baptized. Ang tinig na po ng Diyos ang ating pong maririnig. Kaya nga po, siguro ngayon wala pa kayong nagdidinig na tinig ng Diyos kasi wala pa tayo sa utos niya na magpabautismo. Pero once na napabautismo na tayo at tinanggap natin si Jesus, namatay tayo pero muling nabuhay, madidinig na po natin clearly ang voice of God. Amen? Palakpakan natin yung Panginoon Diyos. Excited na ba kayo sa water baptism? Amen? Excited na ba kayo? Amen! Kasi sa excitement na yon, mararanasan nyo yung pagbaba ng banal na Espiritu at maririnig nyo ang tinig ng Diyos na ito ang pinakamamahal mo rin anak, katulad ni Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Pangatlo, ito ay tanda ng pagsisisi at bagong buhay. Nabasa na po natin yan sa Gawa chapter 2 verse 13 to 41. Sabi po natin, dahil sa ating pagsisisi sa ating mga kasalanan at nang tayo umahon na, bagong nilalang na. Wala na po yung dati nating pagkatao, bagamat tayo po ay tunay na bago na. Yun po yung tinatawag po nating born again. Wala po sa religion, wala po sa samahan o asosasyon. Amen? Wala po sa anumang mga congregation at wala po sa anumang mga grupo ng mga pastor, kundi po nasa sa Panginoon Diyos ang pagiging katulad ng born again po natin. Dahil binigyan tayo ng experience na yun po ang tunay na born again. Amen? Wala sa church, wala sa iglesia, kundi po yung ating pong pagtanaw at pagtanggap sa ating Panginoon Diyos. At pang-apat, ito ay kinakailangan upang mapasama sa katawan ni Kristo. Amen? So upang daw po tayo ay mapasama sa ating katawan ni Kristo, ginagamit sa paraan ng pagtuturo at the same time, kailangan na po natin kung magturo ng kasinatan. Kapag tayo na-baptize na, hindi po natatapos sa baptism. Kailangan na po natin mangaral sa classmates po ninyo, sa mga kaibigan po ninyo,
kapitbahay nyo, family ninyo, maging katrabaho ninyo, o sino man po, mga random strangers, yung act of kindness natin ay palaganap ng salita ng Diyos, yun po ang pinakamahalagang parte ng water baptism. Amen? So tayo po ay bago nila, kaya po, hinahangad na natin magpabautismo nang sa ngayon po maranasan na po natin ang hirap na naranasan namin noon na nagpapalaganap ng salita ng Diyos ngayon. Yung mga newly candidate for baptism, mararanasan nyo na po yun. Hindi naman po hirap, hindi naman po lagi sarap, kundi meron po talagang hirap na nagaganapin mo. Kailangan nyo pong kumilos at gumawa. Amen? So yun po. Sabi po sa 1 Corinthians 12:13, kung ating bubuksan ang ating mga Bible sa 1 Corinto, unang Corinto, chapter 12, verse 13, sabi po dito, gayon din tayong lahat, mapahudyo o hentil, mapalipin o malaya, binaptize tayo ng Espiritu para mag-iisang katawan, at pinanong tayong lahat ng iisang Espiritu. Amen? So pinagsama-sama tayo, kaya nga po, kapag tayo baptize, iisa na po ang Espiritu natin. Iba lang po yung nasa church ng Bulacan, iba lang po yung church sa Tigbawan, sa Maasin City, iba lang po yung church sa Davao, pero iisang Espiritu. Pinagbubuklod tayo sa pamamagitan ng Iglesia at isang Espiritu, yun ang tinatawag natin ng body of Christ. At only one Holy Spirit, ang lahat na tumatanggap kay Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas ay tinuturing ng Kristiyano. Kaya nga di ba pag sa mga batang dinededicate, Happy Christianing. Ibig sabihin po, ang kanyang citizenship na po ay Christian. Nang siya po ay dinedicate sa ating parents. Lalo-lalo na po, kapag tayo po ay nagpabaptize, tayo na po ay Christian na po ang ating po citizenship sa langit. Yun po yung tinutuloy natin spirit by spirit. Amen? Yun po ang tinutunghayan o inaabangan po ng bawat mananampalataya sa Panginoon Diyos. Amen? Romans chapter 6 verse 3 to 6. Natin po binasabi, do not know that all of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death, and we were therefore buried with Him through baptism to death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of our Father, we too may live a new life. And lastly, Galatians chapter 3 verse 27 to 28. Buksan na po natin, huli na po ito, Galatians chapter 3, verse 27 to 28. Sabi po sa Galatia, chapter 3, verse 27 to 28. Sino po nandiyan na? Galatians chapter 3. Okay? Verse 27 to 28. Sabi po sa Galatians, chapter 3, verse 27 to 28. 3, verse 27 to 28. Sabi po dito, 27. Nakikipag-isa kayo kay Christ nung nabaptize kayo at ngayon suot nyo na ang parang damit ang buhay ni Christ. 28. So wala nang pinagkaiba ang Jews sa Gentiles, ang alipin sa Malaya, ang lalaki sa babae, kasi isa na kayong lahat kay Christ Jesus. So nag-isa na po tayo. Wala na pong lalaki, wala nang babae, kasi ang spirit, wala pong gender spirit. Amen? Wala rin pong katayuan, walang mayaman, mahirap, walang may ngipin o wala, walang may buhok o wala, amen? May kapintasan o wala, tayo iisa na. Dahil tayo po ay citizenship natin ay Christian. Kapag tayo po ay nabaptize na, nakasama ng ating Panginoon Diyos sa Jesus.
Kaya nga po, sa bawat isa, tunghayan natin. Sabi nga po, may dalawang ordinansang ipinagkakalong ang ating Panginoon Diyos sa Jesus. Ang water baptism at ang Lord's Supper, ito po ay mahalaga. Kaya nga po siya nasa ating po statement of faith. Ibig sabihin po, bilang tunay ng simbahan o iglesia, ay kailangan po ay sumusunod sa ating Panginoon Diyos sa Jesus. Wala na po yung dati nating pagkatao, wala na po yung dati nating kasalanan. Tayo'y bago na dahil tayo po ay Christian na po. So tayo po yung tumayo at tayo po ay manalangin. Palakpakan natin muli na malakas ang ating Panginoon Diyos. Yes, our Lord God. Heavenly Father, we give you thanks, we give you praise. Kami po ay nagpapasalamat, Ama, at muli na naman kami nakatunghay ng tunay na mensahe na nagmumula sa inyo. Maraming salamat, Ama, sa inyong pong banal na Espiritu na ibinaba niyo po sa bawat isa at kumintal at talaga po nag-commit sa pamamagitan po ng aming puso. Dalangin po namin, O Lord, na isabuhay po namin ang lahat po ng aming natutunan. Ang ordinansa ninyo po na aming po susundin na makikilahok kami sa water baptism at maging sa aming pong Lord's Supper nang sa gayon po ang tunay na iglesia na kayo nabibilangan po ng tunay niyong pong mga anak ay masusing nakikinig at sumusunod na inyong salita. Nang sa gayon po, Lord, sa aming pong paghahayo, sa aming pong pagsasabuhay na inyong pong salita, sa aming kapwa, sa kaklase man, sa family po man namin, o sa kasamahan po namin, o sa mga ibang tao na sa paligid po namin, Lord, ay magsilbi kaming kalakasan ng laho nila. Maraming salamat, Ama, sa katagumpayan niyo po sa krus ng Kalbaryo kung saan kami naligtas sa kapahamakan. At sa inyo po muling pagkabuhay, kami naman po ay ahawon sa tubig na kasakasama ninyo at matuloy na isa sa buhay ang inyong pong salita. Maraming salamat po. Ito pong aming samang panalangin. Ang lahat ng umiibig sa Diyos at nais mong magpabaptize ay magsabi ng Amen. Amen. Praise, hallelujah. Sige po, tayo naman ngayon ay dadako sa ating pagkakaloob. Basahin ko lang po muna yung ating word. Sige po, pwede po tayo umuna sa dali. Amen. So sabi po dito, ulitin ko lang po from Leviticus 27:30, at I took everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. So ang lahat po na ating hinanangkiling, ito po ay nagpag-aaring lahat
devotion ay virtual po muna natin ginagawa sa ngayon. So ayan po. So sa lahat ng nais na dumalo, welcome po kayo sa mga activity natin. And of course, every Sunday po, ang ating po gawain tuwing linggo, meron po tayong pagpapasalamat sa Panginoon. No po, sama-sama po tayo magpapasalamat kay Lord. And before tayo mag-celebrate ng pasasalamat sa Panginoon, meron po muna tayong discipleship ng 8:30 to 9. Ayan, tayo rin po ay nag-aaral ulit, nagpapadisciple tayo sa Panginoon para maintindihan natin ang kalooban ng Panginoon sa ating lahat. So every 8:30 ng umaga hanggang 9 ng umaga ang ating pong Sunday discipleship. So magkita-kita po tayo dyan. And syempre, every 9 o'clock hanggang 11 po ang ating Sunday celebration. So sama-sama po tayo na magpuri, magpasalamat, umalala, at magkaloob ng ating pagsamba sa Panginoon every Sunday ng alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. So yan po yung mga gawain natin. Talagang full pack ang ating week, ang buong week, no, weekly, yung ating mga gawain. Kaya sana po nawa ay makita namin ang bawat isa na sama-sama po tayong lumago sa Panginoon sa ating paglakad, sa ating buhay Kristiyano. Kaya maraming pong salamat sa Panginoon. Tayo lang po lahat ay tumayo at tayo po tumawid sa ating Panginoon. Glory, hallelujah. Yes, Lord God. Ama naming Diyos sa makapangyarihan, maraming salamat, Ama, sa katagbayan niyo po sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan po ng aming pong pag-aawitan ngayong umaga, sa aming pong pananalangin at pag-aming pong pagsasayaw, Lord. Dalangin po, Lord, na lugod kayo sa aming pong mga ginawa. Lord, sa pamamagitan ng aming pong gawang ito, ay nalangin po namin, Lord, na sinahan kayo. Dahil po, truly, kayo po ang marapat na pasalamatan, kayo po ang Lord of Lords and the King of Kings, O Lord, na aming po ang buhay. Ama, maraming salamat po din sa inyong pong mensahe sa umaga ito na tumimo sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Lord, ang bawat lalabas sa aming bibig, O Lord. Bawat kasi busina po, Lord, ng yebe, ng snow, ng ang kalooban po namin sa pamamagitan po ng pagbautismo sa bawat isa sa amin ay tunay kaming mga alagad niyo po na tunay na Kristiyano. Itaas sa ating mga kamay upang tanggapin natin ang basbas sa Panginoon Diyos. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa pamamagitan ng inyong pong buktong na anak na si Jesus at sa kaliwan po ng banal na Espiritu, dalangin po namin, O Lord, na magkabasbasan niyo po ang bawat isa sa amin, O Lord, sa aming pong sasabuhay ng inyong salita, sa aming pong paglakad, paghahayo, sa aming paglabas sa pansamantalang tahanan ng ito, Lord. Dalangin po namin, Lord, magsilbi kami kalakasan at ang lautin po ng bawat tao sa pamilya po namin, kapitbahay namin o sa komunidad namin. Nang sa ngayon, Lord, ipasa namin, Lord, ng tunay na diwa at pag-ibig niyo
salvation po ng bawat isa. Maraming salamat po. Ito pong aming samang panalangin. Ang lahat ng umiibig, nagbabasa sa Diyos ay magsabi